Senador Zubiri at iba pang senador bumaba sa pwesto sa gitna ng balasahan sa Senado. Simpleng alitan sa pagitan ng isang gwardya at driver sa Bacoor City, Cavite na uwi sa patayan. Eleksyon para sa mga bagong pinuno ng CBAA Student Council ipagpapaliban muna. At ang indie band naman na si Club ating makakausap at magpe-perform mamaya dito lang sa Almusal sa Umaga. Magandang umaga mga kalasalyano. Ngayon ay Martes, Mayo 21. Siguraduhin kumain ng almusal at uminom ng kape dahil narito na ang mga nakahaing balita ngayong araw. Dagdag bawas sa presyo ng langis, inaasahan na ipapatupad ngayong linggo. Inanunsyo ng mga pangunahing gasolinahan sa bansa na magtataas sila ng presyo ng diesel ng hanggang 25 centavos kada litro, habang hanggang 35 centavos naman kada litro para sa kerosene. Bababa naman ang presyo ng gasolina ng hanggang 10 centavos kada litro. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na linggo, bumaba ang presyo ng gasolina habang ang kerosene at diesel naman ay tataas pagkatapos ng 4 na sunod na rollback. Maghanda naman ang mga customer ng Meralco dahil sa nakaambang pagtaas singil sa kuryente. Tataas ang presyo ng kuryente na aabot sa 46.2 centavo per kilowatt hour o 92 pesos sa dagdag singil sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Sa darating na Hunyo ay inaasahan din na madadagdagan pa ito ng 0.10 centavo per kilowatt hour. Ilan sa mga dahilan ng pagtaas ng kuryente ay ang pagliit ng supply nito at ang patuloy na mga outage ng mga planta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at isa rin sa mga tinitignan na dahilan ng pagliit ng halaga ng piso kada dolyar. Nagkaroon naman ng balasahan sa Senado kung saan ilang mga senador ang bumaba at napalitan sa kanilang mga posisyon. Kahapon lang bumaba na si Senador Juan Miguel o Mig Zubiri bilang Pangulo ng Senado. Pinalitan siya ni Senador Francis Cheese Escudero. Isang linggo lang bago nito, sinabi ng senador na galit sa kanya ang kampo ni Marcos. Ito ay dahil pinayagan niyang magpatuloy ang investigasyon ng Senado tungkol sa umanong pagkakalat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng impormasyon sangkot si Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ito ay isa lamang sa maraming issue na kinaharap ni Zubiri sa halos 2 taon niyang pagmumuno. Ito rin ay pinaniniwalaang pinakamabigat na dahilan para sa pagkawala sa kanyang pagkapangulo sa Senado. Nauwi sa patayan ng pagtatalo sa pagitan ng isang gwardya at driver na sinusubukang pumasok sa isang subdivision ng walang permit. Ang buong ulat, ihahatid ni Eli Paglinawat. Malagim ang kinahinatnan ng alitan sa pagitan ng isang security guard at isang manager sa isang subdivision sa Bacoor City, Cavite nitong Martes. Hindi na nakaabot sa ospital ang biktima na itatago na lamang natin sa pangalang Richard. Residente ng Villa Felicia Subdivision, matapos itong barilin sa ulo ng 2 beses ng security guard na itatago na lang din natin sa pangalang Rudy. Ayon sa police report ay papasok na ang biktima sa kanilang subdivision nitong 9:00 ng umaga, sakay ang isang sedan nang harangin ito ng suspect para sa isang security check. Hindi pumayag ang security guard na papasukin si Richard dahil sa mga dala nitong construction materials, na naging dahilan upang magtalo ang dalawa. Nauwi sa pagtatalo ang nasabing insidente na naging dahilan para kay Rudy upang barilin ng 2 beses sa ulo ang biktima, gamit ang kanyang 9mm pistol. Magsasampa naman ng kaso ang mga kaanak ng biktima laban sa security guard, na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng mga otoridad. Eli Paglinawan, nagbabalita. Hindi tuloy ang halalan sa mga kandidato sa pagkagobernador at vice-gobernador para sa CBAA Student Council. Ito ay dahil sa nakabinbin na apela ng 2 kandidato na humaharap ngayon sa disqualification. Para sa dahilan ng pag-disqualify, iuulat yan ni Gian Sarile. Pansamantalang itinigil ang botohan para sa mga kandidato ng Governor at Vice Governor sa College of Business Administration and Accountancy o CBAA sa Student Elections 2024.
Ito ay pagkatapos madisqualify sina Kay De Leon at Alyssa Sunga noong May 3 dahil umano sa hindi pag-file ng leave of absence sa mga kinakabilangan ng organisasyon, direkta o indirektang pag-endorso ng grupo na mag-aaral na kinikilala ng pamantasan sa isang kandidato, paggamit sa student organization o council funds, facilities o resources, at hindi pag-comply sa mga batas na nakasaad sa implementing rules and regulations ng USEC. Pagkatapos ito maanunsyo ng University Student Election Commission, naglabas ng public statement si De Leon kung saan kanyang sinabi na, "We believe that the evidences presented are questionable and insufficient. This public statement is to show transparency to the student body about what is currently happening. We strongly believe that the due process is necessary. We are in the process of appealing and demanding to review all evidences presented." Sa ngayon, patuloy na nakatigil ang botohan sa governor at vice governor positions sa CBAA at patuloy pa rin ang pag-imbestiga ng University Student Election Commission. Gian Sarile, nagbabalita. At para naman sa latest sports update, tumungo tayo sa ulat ng ating special sports correspondent na si Ashley Domdom. Kamakailan lang sumabak ang DLSUD Patriots sa Lucena, Quezon Province upang makipagpaligsahan sa Private Schools Athletic Association 2024 o PRISAA. Kabilang sa mga lumahok ang men's and women's basketball at volleyball team. Noong nakaraang Pebrero ngayong taon, lumaban ang mga representative schools ng iba't ibang lungsod ng Cavite upang makamit at katawanin ang title ng probinsya. Kabilang sa mga kasali rito ay ang St. Francis of Assisi College, University of Perpetual Help Molino, De La Salle Medical and Health Sciences Institute at ang De La Salle University at Dasmariñas. Dito sa provincial meet ng PRISAA, nakuha ng men's and women's basketball at volleyball team ng DLSUD ang champion title. Dinala ng probinsya ng Cavite ang title na ito sa regionals meet na ginanap sa Enverga University, Lucena. Dito nakamit ang mga sumusunod: women's volleyball team, bronze medalists; men's basketball and volleyball team, silver medalists; at ang women's basketball team, champion title. Dala-dala ng women's basketball team ng Cavite ang Region 4A para sa paligsahan ng palarong pambansa na gaganapin ngayong Hulyo sa Legazpi, Albay. Abangan ang susunod na ligang National Capital Region Athletic Association o NCRAA na gaganapin ngayong buwan bago matapos ang Mayo para sa men's and women's volleyball team sa Ugnayang Lasal DLSUD Campus. Ashley Domdom, nagbabalita. At ayan lamang ang mga balita natin ngayong umaga. Muli, ako si Russell Aguila. At ako naman si Joyce Tarzona ngayon upang masiglahan tayong mga manunood nitong umaga. At andito naman si Gwyneth upang ipakilala ang ating mga special guest. Gwyneth!